Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay magkukomento na naman po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan nyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Mag-umpisa na po tayo mga kabayan, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong video na pinalabas po ni kabayan na Mark Channel mga tambay. Ito pong maganda po itong komentuhan po natin. Ito pong video po ni Mark Channel mga kabayan. Ayon po sa kanya, ay may katotohanan po talaga ito dahil po binunyag po talaga at alam naman po natin dahil ito po ay nasa speech po ng ating Vice President yung kanya pong pagbubunyag sa mga politikong nagnakaw sa kaban ng bayan at namili ng mga ari-arian sa ibang bansa. Kaya nga po takot na takot po ang mga politiko at talagang malilintikan po sila pag naging presidente po si Inday. Dahil alam po ni Inday ang mga karakas na mga magnanakaw na politiko sa ating bansa na dinadala po ang pera ng mga Pilipino, ang ating buwis pati ang inuutang nila ay dinadala po at ibinibili ng mga ari-arian sa ibang bansa. Pati ang mga ninakaw na pera ay inilalabas ng bansa. Kaya nga po bistadong-bistado po sila ng ating Vice President. Kaya nga po ginugugulan po nila ng salapi, kapangyarihan at nagsama-sama po sila pati ang mga salot ng lipunan. Kasama pa yata ang mga mainstream media na hawak po ng mga oligarkiya yata para po sa pagpapabagsak ng mga Duterte, lalong-lalo po ni Inday Sara. Pakinggan po natin ito pong video at 100% po mga kabayan na tama po mga kabayan lahat ng nasa video at sinasabi po ni Inday, ang Vice President, na kinatatakutan po ng mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Umpisahan na po natin. Ganito Ito ang nakuhang impormasyon ni Vice President Sara Duterte sa mga politikong nagnakaw sa kaban ng bayan na unti-unti na nilang nararamdaman ang paglapit ng panahon kung saan malapit nang matapos ang Administrasyong Marcos. Na isa-isa na silang gumagawa ng plano upang ayusin ang kanilang pag-alis ng bansa, ang pagbili ng mga ari-arian upang kanilang pagtaguan kung saan hindi na sila mahagilap sa sariling bayan na kanilang pinagmulan. Ito ay isang pamamaraan upang takasan ang kanilang pananagutan sa taong bayan na malaki ang ginawa nilang kasalanan sa pangloloko sa sariling bayan na kanilang pinaglilingkuran. Ang kuhanin ng pera ng taong bayan para sa kanilang ikayayaman. Dahil kung mananatili sila sa sariling bansa ang mga politikong ito sa oras magpalit ng presidente, tiyak na kulungan ang bagsak ng mga ito, natatapos sa kanilang paghahari sa politika at kapangyarihan, na magiging hustisya ng taong bayan laban sa mga politikong nagnakaw sa kaban ng bayan. Eto, panoorin nyo. The reports of properties of politicians abroad is shocking. You will see list of properties in Spain, France, the United Kingdom, the United States of America, Australia. And you would be surprised, some of these politicians are neophyte politicians. To have amassed so much money to buy properties abroad. Relatives with golden visas, kapatid, pamangkin, tatay, nanay, easily $500,000 to invest in a golden visa. And you would be surprised, before they were politicians, they had nothing, no properties at all, not even $500,000 in their bank account. Ito ang nakuhang impormasyon ni Vice President Sara Duterte sa mga politikong nagnakaw sa kaban ng bayan na unti-unti na nilang nararamdaman ang paglapit ng panahon kung saan malapit nang matapos ang Administrasyong Marcos. Na isa-isa na silang gumagawa ng plano upang ayusin ang kanilang pag-alis ng bansa, ang pagbili ng mga ari-arian. Totoo po yun mga tambay. Alam po ng Vice President Totoo po lahat ang mga politiko at kilala niya po ang mga politiko. Kaya nga po nasabi po ng Vice President itong mga politiko na ito, kahit $500,000 ay wala man lang po ito sa bangko. Karamihan po
Walang ganyang kayamanan. Pero nung naging politiko, naging mga congressman, mga bayan, grabe po. Kung saang-saang bansa na po may pag-aari ang mga politiko na ito. At nakapag-invest pa ng golden visa. Mga kababayan, yung gold visa na tinatawag, kalahating milyon pala yan. 500,000 US dollar. Napakalaking pera. Isa ka lang congressman, isa kang senador. Mga kababayan, meron kang golden visa. At grabe, no? Kaya magkakawala po yung mga hayop na yan umano, yung mga nagnakaw po. Lalong-lalo po yung napakaraming magnanakaw ng 19 Congress at patuloy pa hanggang ngayon. Meron pa rin po mga insertion at allocable ang mga politiko na ito. At nakikita naman po natin kung sino-sino po yung napakaiingay ngayon. Hindi lang naman po mga politiko, pati po ang mga makakaliwa, mga kababayan. Pati po ang mga oligarkiya umano. Mga mainstream media na kasabwat nila umano. Halos lahat po ay nagpahirap sa ating bansa ang mga hayop na yan umano, mga kababayan. Kaya nga po lahat sila ay nagsasani puwersa para po pabagsakin, siraan, gawan ng mga issue, paninira, impeachment, gawan ng mga issue, gawa-gawang kaso, bintang, para po mapabagsak lang ang magpapakulong sa kanila at isusuka ang mga ninakaw nila. Dahil markado po sila ng Vice President. Alam ng Vice President kung paano sila iimbestigahan at alam ng Vice President kung paano sila ipakukulong. Hindi po katulad ng administrasyon ngayon. Puro pangako, puro satsat. Maraming magpapasko, maraming makukulong ng Disyembre. Marami raw. Pero natapos po ang Disyembre. Natapos po ang January. Ito po, February na. Pero isang bong lang po ang nakulong. Isang bong. At buhay hari pa yata sa kulungan itong si Bong Revilla umano. Politiko ha. Marami raw politiko ang magpapasko sa kulungan. Pero isa lang ang nakita, si Bong. Hindi pa po yung tinatawag na bongbong umano. Kaya nga po mga kabayan, dito po sa binunyag at matagal na po itong sinabi ng Vice President kung anong klase pong politiko meron sa ating bansa, mga kababayan. Kaya nga po nagkamali lang po ang Vice President dahil nabudol po siya. Kung hindi po siya nabudol, dahil napakahusay pong magbalat kayo, itong pamilya na ito, na akala mo kay bababait at walang bahid ng anomalya dahil babaguhin na nila ang history na kanilang lahi, hindi pala. Mas malala pala ang gagawin umano kisa sa kanyang ama umano. Mas grabe. Ibang klase po mga tambay. At grabe po, pasakit. Napakahirap din po ng pinagdaanan, mga kabayan, ng Vice President Sara Duterte. Dahil nga po yung nangyari po sa kanya at sa kanyang pamilya, na nadamay pa ang kanyang ama, sa napakagandang ginawang serbisyo ng kanyang ama, na never pong ibinabalita ng mainstream media ang mga nagawa, mga achievement ng dating Pangulong Duterte. Puro paninira lamang ang binibigay ng malaking mainstream media. Mga kabayan, walang achievement na ibinibigay man lang na napakarami. Ganyan po kasistematic ang ginagawa nila. Kaya napakahirap po ng sitwasyon ng Vice President. Yung tao na tinulungan niya, ipinanalo dahil hindi naman mananalo kung tumakbo si BP Sara, Real Talk. Never manalo yan, mga kabayan. Dahil una-una, presidente ang kanyang ama at napakalaki ng approval at trust rating magmula nung umupo hanggang matapos. At ang tiwala ng taong bayan ay nasa mga Duterte. Paano ka mananalo? Sige nga. Kaya nga po napakahirap ng pinagdaanan ng mga Duterte, lalo-lalo po ng dating Pangulo at ng Vice President Sara Duterte. Yung pamilya na tinulungan mo para makabalik sa kapangyarihan at naipalibing mo pa ang kanilang ama na ilang presidente na po ang nagdaan
Hindi man lang nailibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Isang taga Mindanao lang ang nakapagpalibing. At yung ating po mga kampana, yung mga bell, di ba? Nakakalimutan ko lang po pangalan nun, yung bell sa bandang Bisaya, di ba? Tanging si dating Pangulong Duterte lang po ang nakapagpabalik doon po sa ating bell, yung sa simbahan. History po 'yon. History, naibalik po sa ating bansa. Galing po sa bansang Amerika at kung saan bansa pa yata yung iba galing. Hindi po ba? History, naibalik at napakaraming nagawa ng kanyang ama, mga kabayan. At napakarami pa, nalinis pa ang mga taian nila. Taian sa Metro Manila, nalinis ang dagat at ang ilog. Di ba ba? Na sila na po ngayon na nakikinabang, mga kababayan. Kaya nga po yung hirap at pasakit na ginawa nila sa pamilya Duterte, yung Pangulo, yung dating Pangulo, mga kababayan, yung kanyang ina na nahatulan na po ng Sandigang Bayan, mga kababayan, sa graft and corruption, at ito po'y makukulong na hindi bababa sa 70 years si dating First Lady Imelda Marcos, pero sa panahon ni dating Pangulong Duterte ay hindi na po ito pinush umano dahil nga po sa edad ng tinatawag na dating First Lady. Samantalang ang ginawa nitong napakaraming nakuhang pabor at sila po nakikinabang ngayon sa kapangyarihan, ang iginanting utang na loob pa, pabagsakin si BP Sara at gawan po ng mga anomalya na sila rin ang may gawa umano. At ang pinakamasakit, yung ama pa mismo na tumulong sa iyo para mabigyan ka ng kapangyarihan at makabalik sa kapangyarihan ay ipinatapon mo pa ng walang balikan ng kanyang ama sa napakalayong bansa na hindi pa tayo miyembro at hindi mo pa binigyan ng due process ang pagdakip dito. Napakawalang hiya po. Tumanda po si Kamanong. Tumanda po ako ng ganitong edad. Ngayon lang po ako nakakita ng presidente na ganyan po kawalang hiya umano, mga kababayan. Tumanda na po si Kamanong. Ngayon lang po ako nakakita ng ganyang presidente. Dinaig pa si Pinoy umano, mga kababayan. Dinaig pa si Ramos. Di ba? Dinaig pa si Cory. Dinaig pa si Gloria. Unbelievable. Ibang klase po. History talaga. History. Lahat po ng klase ng history ay nasa kanila. Pati po ang kauna-unang presidente na gumagamit ng pulburon ayon sa kanyang kapatid. Unbelievable. Kaya lang po lumilinis at bumabango ang pamilya na ito. Real talk. Kaya lang po lumilinis at bumabango dahil mismo inamin ni Bonget na napakarami daw po nila umanong trolls na binabayaran yata sa social media. At ganun din po yata sa mainstream media umano. Kaya po pilit silang pinababango. Ang napakabaho ay pilit na pinababango umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang aantayin po natin. Sana po mga kababayan ay ipagkaloob po ng may kapal na maging presidente po si BP Sara na ang ginawa po ng mga walangi at magnanakaw at mga sakim sa kapangyarihan at sa pera ng bayan ay makamtam naman po natin ang katarungan at maibalik naman po ang mga pera ng mga Pilipino na pinagnanakaw po nila at ibinili po ng napakagagara at napakagagandang mga bahay sa ibang bansa. Pati po ang mga pera ng mga Pilipino ay maibalik. Nakita naman po natin kung paano po ngayon mamuhay. Katulad po ni Saldico, namumuhay na pong buhay-hari sa ibang bansa. Nakabili na po ng milyong-milyong dolyar na halaga ng bahay. At hindi lang po yan. Noong nakaraan lang po, pumutok din po. Pinalabas po ng Rappler, pati po si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President ay marami din daw pong ari-arian. Hindi lang po sa Europa. Meron din yata sa Amerika. Ayon sa Rappler. Ilan lang po yan.
At ganun din po ang pamilya Marcos. Alam naman po natin, ang pamilya Marcos ay marami na pong ari-arian yan sa labas ng bansa. At ganun din daw po ang congressman na si Sandro Marcos ay nababalita rin. Marami rin yatang binili umano, mga kababayan, na bahay sa ibang bansa. Kaya po ang pera ng Pilipino at pati po ang utang na binabaon po tayo sa utang, mga kababayan, alam ng Vice President kung saan napupunta ang mga ito. Mabuhay po kayo, Vice President, at sana po ay lagi po kayo maingatan sa mga nagtatangka po sa inyo na mga taong masasama. Mailayo po kayo at maingatan sa kasamaan. At sana po ay lagi po kayo ingatan ng may kapal. Mabuhay po kayo, Vice President Sara Duterte at ang dating Pangulong Duterte at ang pamilya Duterte. Maraming salamat po mga tambay at sabay-sabay at sama po natin sa panalangin po ang ating Vice President at ang pamilya Duterte na sana po ay hindi po nila malupid o sinasabing hindi po nila tuluyang mapabagsak dahil wala na pong kapag-pag-asa ang ating bansa kung sila po ang mananatili sa kapangyarihan, mga kababayan. Thank you po sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. At thank you po sa inyo pong mga comment, like, share, and subscribe, mga kababayan. Thank you po sa inyo, mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, si Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng Maisog, California, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakaloob. Ingat po kayo, lalo po sa inyo pong mga paggawa, mga kababayan. Tis-tis lang po tayo, mga kababayan. Tis-tis lang po tayo. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.